Yeah, good morning everyone. Here comes again. It's Monday today mga kababayan. At dito na naman po tayo sa may bandang City Hall. Cover po tayo ngayon sa ating flag raising ceremony mga kababayan. Magandang umaga sa ating lahat. Sa araw na ito, ang Kagawaran ng Pagtatasa o Department of Assessment ang siyang mamumuno para sa ating flag raising ceremony. Inaasahan po ang pakikisa ng lahat sa ating programa. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Taas po natin ang ating kanang kamay sa ayos ng panunumpa. Panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sabay ng makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Ilagay po natin ang ating sarili sa presensya ng Panginoon. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kami ay lubos na nagpupuri at nagpapasalamat sa biyaya ng bagong umaga at binibigyan mo kami ng pagkakataon na mabuhay.
Nawa ay patuloy mo kaming biyayaan ng iyong pagmamahal, awa at pangunawa, pusong mapag-aruga, mapagpatawad, at puno ng pasensya upang patuloy naming magampanan ang aming tungkulin bilang lingkod bayan. Hinihiling po namin aming Panginoon na sa pamamagitan ni iyong kapangyarihan, nawa ay bigyan mo po kami ng kalinawan ng kaisipan, karunungan at kalakasan ng pangangatawan nang sa gayon ay matupad namin ng maayos, buong husay at may katapatan ang bawat tungkulin o responsibilidad na sa amin ay nakaatang patungo sa kaunlaran, kaayusan at kapayapaan ng aming mahal na lungsod. Aming Panginoon, patuloy mo pong basbasan at ingatan ang aming punong lungsod na biyayaan mo po siya ng lakas at talino upang patuloy niyang maisakatuparan ang kanyang magagandang hangarin sa aming pamalahang lungsod. Gayon din ang ating vice-alkalde, mga konsehal at lahat ng kawani ng bawat tanggapan. Sa aming patuloy na tiwala at pananampalataya, kami ay iyong tanglawan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Muli po nating itaas ang ating kanang kamay at manumpa sa bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isasabuhay ang bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang lahing dakila, magiting at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa sa bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng ating bayan. Taglay sa ang galing na naaayon sa mga pandaigdigang pamantayan, magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikiisa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng iilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili kundi para sa mas nakararami. Tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas.
tagapag-ulat ng mga nagawa ng kagawaran ng pagtatasa, atin pong pakinggan ang officer in charge ng kagawaran na si Attorney Maria Cristina S. Fernandez. Magandang umaga, Mayor Isko Moreno Dumagoso, Vice Mayor Chi Atienza, members of the City Council, Secretary to the Mayor Letlet Sarcal, City Admin Attorney Wardy Quintos, kapwa akong department heads, ang mga empleyado ng pamahang lungsod ng Maynila. Una sa lahat, nais po naming pasalamatan lahat ng taxpayer na nag-request, nag-transact at nagbayad ng amilyar at certification fees. Simula nung kami naupo noong June 30. Dahil dito, napunan ng inyong pamahalang lungsod ang obligasyon sa mga empleyado, kuryente at mga suppliers. Taos-puso din po kami nagpapasalamat sa inyong pag-unawa at pasensya. Kasalukuyan po kasi naming isinasaayos ang proseso ng mga transactions at request upang masiguro na ang mga dokumento na inyong matatanggap ay may tamang impormasyon at ang tax na aming masisingil ay kung ano ang nararapat at walang panlalamang. Despite the overhauling of processes and data cleanup, as of August 8, 2025, nakapag-issue po kami ng 1,303 certifications, 1,589 new tax declarations, at nakapagproseso ng 491 transactions ng transfers at cancellation. Ang total assessed value of properties assessed also as of August 8, 2025 ay 559,288,941,521 pesos. Sa unang linggo ng Agosto ay nakapag-issue po kami ng new tax declarations for properties with total assessed value of 16,833,260 pesos. Ang total collections po namin ay 60,650,026 pesos and 59 centavos. Dahil sa pagbabalik ng tiwala ng mga taxpayers sa pamahang lungsod, unti-unti po natin naabot ang target for 2025. Rest assured, kaming lahat sa Department of Assessment ay magtutulungan at magsisikap upang maihatid sa inyo ang masinop at dekalidad na serbisyo to make Manila great again. With this po, I would like to introduce ang napakasipag nating Mayor, the man with a vision and a plan, Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. Maraming salamat, Attorney Chris Fernandez at 10 ng iyong mga kasama sa ating City Assessor's Office, sa lahat ng mga kapwa ko kawani ng pamahalaan, sa ating minamahal na Vice Mayor Chi Atienza, mga konsehal na naririto, at ang ating bisita na magbibigay ng tulong sa lungsod ng Maynila, ang ating partner to Public Health Care, ang Department of Health. Nandito si Regional Director Lester Tas and Manila, Dr. Maria Isabelita Estrella, Director of Tondo Medical Center, Dr. Jose Marie Castro, Dr. Michelle Tagakay, at ang madalas niyong makita noong panahon ng pandemya, nakatulong natin. At ngayon kasama na natin sa gobyerno ng Maynila ang dating Undersecretary at ngayon ay tinutulungan tayo magabayan upang maging mas episyente ang pagbigay ng maayos, mainam at masinop na public health care. Dr. Maria Paz Morales. Kasama niya ang ating Director ng Manila Health Department, Dr. Padilla, Dr. Padilla. Sila po ay magbibigay ng ambulansya.
DOH, maraming salamat sa inyo. Palakpakan natin sila. Katulad na nabanggit ng ating pinuno sa assessment, wala ko ibang direktiba. Napakasimple lang. Tasahin ng tama. Walang labis o pagmamalabis na dapat gawin sa taxpayer. At the same manner, hindi naman po pwedeng kulang. Kung siguro marami naman dito sa inyo, partikular na sa pagpapatakbo ng gobyerno, ang bawat local government o ang buhay nakasalalay sa assessment. Sila ang pinakamalaki nating aasahan upang patuloy na tumakbo ang pamahalaan. Kaya maraming individual nung araw, pinakikialaman sila. For some reason, I don't know, but definitely it's for personal gain at the expense of the employees, at the expense of our people. So that's why I'm looking on it every single day with regard to the efficiency of the Department of Assessment. Dahil pag dyan po mali ang umpisa, mali na ang katapusan. Kaya bagay na binilin ko kay Attorney Chris Fernandez na itama natin yung pagkakamali ng iba. Huwag na natin ipagpatuloy yung pang-aabuso ng mga nagdaan. We have to move forward, we have to correct it and start it right. And I hope they will continue that journey so that our city will not suffer after 5 years of persistent and consistent and diligent assessment of every real property in the city of Manila. Now, para sa ating mga empleyado na nandito, now we're using technology. Yes, we are using artificial intelligence as part of the assessment processes. We will adapt to technology, and we will continue to adapt to technology so that discretion naturally will die. At the same manner, our taxpayer, hindi na lang siya magugulat. Maalala nyo, siguro, naririnig nyo na rin yung chismis na ito na a taxpayer will be assessed in the office at sasabihin, ma'am, ang assessment nyo po, 100 piso. Sasabihin ng taxpayer, ang mahal naman. Kapag alala, ma'am, gusto mo ba ng discount? Gusto mo 50% discount. Eh, siyempre matutuwa ang taxpayer. Sasang-ayon ba yung taxpayer? Eh, a normal recourse, of course, sasang-ayon. Dahil nakakadiskwento siya. Biglang sasabihin ng tirador, oh, naka-discount to ma'am ng 50 pesos o 50%. Oh, pero hati tayo. Okay, gusto pa rin yun ng taxpayer. Bakit? Naka-diskwento siya ng 25 eh. Ang toast gas lang niya, 25. Oh, day 75 lang ang total na binayaran niya. So sa mata ng taxpayer, mukha siya naka-diskwento. Pero kay Eddie, maliwanag pa sikat ng araw, may 25 siya. Now, ano ang ending? The city suffered 50%. And that thing will continue. Nako, malulugmok talaga tayo. Pero, yung taxpayer, ang hindi niya naintindihan, yung binigay sa kanyang diskwento, ay pwede siyang habulin ng pamahalaan kapag nagpalit ng gobyerno.
Alam naman natin, every now and then, nagpapalit ang gobyerno. So that's why, kung makikita ninyo, the first ordinance na pinapapasa ko sa Konseho ng Maynila is tax amnesty. Why? Para bigyan ng pagkakataon ang nagbabayad ng buwis na wag na siyang patuloy na malagay sa alanganin. Bayaran niya ng tama yung principal at wala na siyang penalty at naitama na natin. Kapag naitama natin, ano ang epekto sa 2026? If she and he or any John Does and Mary who paid taxes less from what is naturally normal, next year, 100% na yung babayaran niya nang walang mabigat pang additional expenses. So that's why I'm hoping that the City Assessment Office will just do their job. Wala naman akong ibang hiningi. Tasahin nyo ng tasahin ng normal. At kung kayo'y halimbawa may alam sa top 500, alam nyo bang mayroon ng farm sa City Hall? Alam nyo yung ibig sabihin ng farm? Ano meron sa farm? Baka. Anong ginagawa sa baka? Taon-taon. That's why I open the gate of healing. I open the gate of correcting things. Tax amnesty. So that there will be no discretion. There is no more top 500 to be listed for Eddie and Patty. No more. I will not tolerate it. Why? At the end of the day, lahat ng papasahin nila pupunta sa treasury. Lahat ng pupunta sa treasury, pangtutustos natin sa ating mga gastusin. Sweldo, kuryente, internet, tubig, para set up, lahat ng klase ng uri ng serbisyo. Diyan po mapupunta yan. Yan ang purpose natin. I believe in you. To each and every one of you. I know why you join government service. You want to do public service. Always remind yourself the day that you entered into government service. Find that in your heart. Alam ko, natabunan na yan ng mga alikabok. Natabunan na yung ating mga mata ng ulap. Kaya hindi na lumilinaw. Minsan ang ating pananaw. We need everyone's cooperation. We need to resuscitate. Ano bang word yung resuscitate? We need to do this because if not, mind you, we will suffer as a city government and as an employee. We will. We are always, every single week, pinagpapasalamat ko sa Diyos pag nakakaraos ang pananalapi natin. But I know it takes time to heal things. I know it takes time to correct. It takes time to correct things. But I want you to be with me. Samahan ninyo. Hindi naman para sa akin ito. Para to sa 1.9 million Manileños. They deserve better things from their government. Ako naman, itong linggo to, Lunes, another sunny day, the sun is shining in the capital of the country. Then let's spread love and respect to one another. Paggalang, pagmamalasakitan sa bawat empleyado. And I wish that this week will be another week of productive week para sa ating kanya-kanyang field of undertakings. So mag-iingat kayo, mahal na mahal namin kayo, at kailangan ko kayo to deliver what we promise to our people.
which is plain and simple public service. Mag-iingat kayo, maging makabuluhan, ligtas at malusog ang linggong ito sa bawat isa sa inyo. Pagpalain nawa kayo ng buong mundo. Manila, God first. Thank you. Nagdadaldalan habang sasalita siya. Good morning. Si Padilla. Sa pas. Balik kayo. Good morning, ma'am. Yan, no, ating Vice Mayor.